888, PSP Gym, Toad Manila, suportahan natin silang lahat. Malakas yung laban na paparating. Sa aking kanan, MC, magpakilala ka. Yo, my name's Badang. Ang binabati ko nga pala, Spampy Wilbert and family, California, Janet, Egon, Max, and Sansa, Higher High Clothing, tsaka Kids Online, Doctor Solution, Smoke Barrel, Raven, Ibasan. Sa kaliwa ko naman, Ginoo, magpakilala ka. Yo, what's up? Kiram nga pala. Yo, Kiram nga pala. Supportahan nyo Chillionaire, Mick and Chill, 8 Shots, Maharlika Pebi, BTCP, Crown Manila, Fortune 888, Cyper Philippines, Space Vapors, OGL Liro, at kay Kuya John Singson ng California. Let's go! Tao, panalo ka. Sino muna? Nanalo ng coin toss, si K-Ram. Pinili niyang mauna yung sarili niya. Unang banat, pangil sa pangil, sagbangan na! Dalawang beses na yan! Unang-unang pinagtanggol kita sa lahat ng tropa, ha? Kahit takpan mo pa yung mukha mo, ha? Ilalabas ko to dahil isa kang gago! Dito ka ba nakatira sa bahay ko? Pinapatira kita, tinuring kitang gago. Ang tigas ng mukha ng putang ina! Sa kabila ng ginawa mo, bumalik ka pa talaga? Kilala niyo ba siya? Siya si Badang, ang rape star ng Baguio City. Kasabayan niya, si Looney, si Glock 9. Ikaw lang yung nakakaawa. Lahat sila nakilala sa kanilang rap skills, ikaw sa yung rape skills kasi nanggasa. O, ginapang niya yung batang natutulog. Tangina ka di rito. Imbis turuan na magandang asal yung bata, pininger mo. Tapos ngayon lalabas ka na parang walang nangyari. Itatanggi pa yung asunto. Badang, kung wala kang kasalanan, di ka magkakabukol sa ulo. Naaktuhan siya ni Sly K na hinihipuan mo anak niya. Maswerte ka pa nga, Badang, yun lang inabot mo sa kanya kasi dapat binaril ka sa ulo. Tutal salot ka na tao. Tapos pinagyayabang mo pa sa amin na panalo ka sa kaso. Niyayabang mo pa talagang gago ka? Anong klaseng tao ka? Kahit sabihin mong nanalo ka sa kaso, ang kaso yung ginawa mo na atraso, kaso-kaso ka. Kasi kung wala ka talagang intensyon, bakit sa kwarto ng bata, dun ka napunta? Tapos nung nahuli ka sa akto, nagpanggap ka na punda? Ang galing ng aktingan, pang Hollywood! Talagang mahusay ka, bay. Pwede ka nga sa palabas ni Wednesday eh. Ikaw yung kamay. Tangina mo, tinuring kang kapatid ni Sly Kane tapos ginanon mo. Isa kang gago na tanga. Grabe magbantay ng pamangkin. Hands-on talaga. Buong pamilya mo nilagay mo sa kahihiyan dahil sa ginawa mo, tanga.
Ano na lang iisipin ng mga classmates ng anak mo pag nalamang ikaw ang ama? Chelsea May! Proud ka ba na ito tatay mo? Manyakis at walang konsensya? Di mo alam baka pati ikaw kapag tulog minumulestya? Hindi malabo yan! Kasi alam naman ng lahat na yung kalibugan mo ay hindi mo makontrol, kaya umuwi ka na tukmol. Total malaki naman kikitain mo dito, badang. Magpatingin ka sa veterinaryo, hayop ka! Ano? Na-awkwardan ka na? Change topic na ba ako? Huwag kang mag-alala, badang. Nag-uumpisa pa lang tayo. PSP Game! Game! Ikaw ba si... Ulol, tinakot mo yung bata! Ang malala, nagka-phobia. Tapos gusto mo maniwala kami sa mga imbento mo na boka. Sobrang defensive niyan, mga tropa. Mukhang nasobrahan sa droga. At alam namin ang storya. Badang! Hindi ka kinikilalang kanang kamay ng pamilya Magallanes. Gago. O ano? Nakakahiya na? Oo, nakakahiya ka. Kaya sa lahat ng kapamilya ni Badang, yung binahagi niyang kahihiyan ay pagsalu-saluhan nyo. At good news kasi dadalhin yan na maging kaapu-apuhan mo. At last, ngayon sinabi ko na yung kamanyakan na alam ng buong mundo na yung kamanyakan niya, wala nang katerno yan. At sinabi ko na rin lahat ng mga kamanyakan mo, Badang! Ngayon mo ko sermonan. Round 1, Badang! Let's go! Ikaw ba si Kiram? Yung nanghuhusga ng rapist kay Tito Badang? Napatunayan mo ba yan? Baka mamaya ikaw ang ipasok sa loob ng kulungan. Mga haters, kamusta na? Ako si Daddy na dati niyong nilalait, ngayon babattle na. Uy, si Tito Badang, nasa harapan mo na. Gustong hawakan yung kamay mo, kinakabahan ka ba? Pero huwag kang mag-alala, mabait na ako talaga. Pinipilit ko nga maging mabuting tao kasi baka mapatay kita. Dahil alam ko na plastic ka. At alam ko rin naman na manyak ka. May nagkwento nga sa akin, seryoso daw nangangaral yung pare, nilabas yung edits niya. Inikot-ikot, inamoy-amoy pa. Hoy, topak, nasa loob ka na ng simbahan, puro sex pa rin laman ng iyong utak. Kaya pala Kiram ang pangalan mo kasi Kirami mong minamanyak. Mas malibog ka pa pala sa asong gala. Hindi mo lang pinapahalata. Baka nga mamaya mas matindi pa ang iyong ginagawa, hindi ka lang nahuli ng kamera. Kaya wag puro akusa. Sa batas nagmumukha kang tanga. Bintang kayo ng bintang ng rapist sa akin, bakit? Napatunayan nyo ba? Eh kung isampal ko sa mukha mo yung papel na acquitted ako, putang ina, may magagawa ka ba? Ha? Ha? Ano? Si pamangkin pa rin ba ang i-issue mo sa akin? Wala na bang mas masakit at magpapaiyak sa akin? Nasiraan na ng ulo si Akata. Nagkasakit na si Sir na nakupal. Kayo, issue ko pa rin. Magwawalong taon na yung klong. Hindi ka pa rin makamove on. Tapos na hearing ko sa korte, kayo nag-hearing pa rin sa issue ko ngayon. Yan. Yan ang mga typical na mga ugali ng mga Pilipino. Kahit wala na malamon ng mga putang inan to, sige lang para makapanghusga ng tao. Katulad nito, hindi naman to mal-edukado. Hindi rin naman negosyanteng tao. Patay gutom tinathampas lupa pamilya mo, pero kung umas akala mo mas malinis ka pa kay Kristo. Sana ginawa ka na lang santo. Parang santo, Papa. Pero mas marumi ka pa sa bakla, kaya Kiram, come to, Papa. Lahat ng luho mo ibibigay ko sa'yo, kahit anong sustento. Lason, baril, pang-baril mo sa ulo mo. Para kahit di mo ako sugar daddy, lahat ng pwedeng ikamatay mo, ibibigay ko sa'yo. Total, mapagmalinis ka. Katulad ng amo mo sa 3GS, di ba? Sa sobrang linis na, yung sakit niyang vertigo, pinapaputi na siya. Konti na lang, anghel na kayong dalawa.
Para nga kayong Sogo eh. So clean, so good. Pero pag inatake ng hika si Shernan, oxygen, sa ospital, sugod. Hate kayo ng hate sa akin. Ginagawa niyo akong almusal. Mas inuuna niyo pang murahin ang pangalan ko sa kainan kaysa magdasal. At alam na alam ko naman ibabanat niyo sa akin dito mga hangal. Si Tito Badang, I'm born to be fight. Si Tito Badang kumakain ng tae, brutal. Si Tito Badang manyakis. Si Tito Badang sa likod ng papaya nagsasalsal. At dry pour, pinakamagaling sa inutil ka. Ang etis ko pumapatay ang aking dela. How dare you? I believe in Jesus pero si Jesus hindi believe sa'yo? Puta, ano bago ron? Ano masakit dun? Ano, masaya na kayo? Nakakaapi na kayo ng kapwa-tao nyo pero tuwan-tuwa naman ang mga kaluluwa nyo? Nawala ako. Pero okay lang yon, tanga. Ngayon, sabihin mo sa akin kung sino sa atin nagsasabi ng totoo. Gayong sa korte at sa piskalya, panalo ko sa kaso ko. Oo, mamay, i-reveal ko lahat ng mga pinagsasabi ko sa'yo. Madaling magbintang, pero mahirap magpatotoo. Time. Round 2, Kairam. Ay, mga CR na. Hays. Gumawa to ng sarili niyang fans club. Sinusuportahan yung self. Galing. Nagpapanggap na ibang tao sa comment section pero yung nagpo-post, siya rin. Malalaman mong siya nag-post kasi yung caption, I'm will waiting to your comeback, idol. Then you commenting me that you gonna brawl me tonight? I'm will waiting. Now I know that you are born to be fight. Badang, you're so very bright. Nung nakalaya to, naglabas ng video, paiyak-iyak pa. Sabi niya, hindi ko naman talaga yung hinawakan. Huwag niyo naman akong paghinalaan. Chinek ko lang yung short niya kasi umiihi yun sa higaan. Wala naman talaga akong kasalanan. Chinek ko lang kung umihi, pre. Na-misintercept? Basta mali sila ng pagkakaintindi. Kala mo maaawa sila sa paiyak-iyak mo? Isa kang maoy na boplax. Tanga ang pangit mo umiyak. Mukha kang sad boy na Roblox. Tignan nyo naman kasi yung itsura. Mukhang penguin na walang tuka. Tsaka malalaman nyo na galing streets eh, oh. Puro kanto yung muka. Pero may skincare to si Badang. Talagang umaasa si Gago na yung mukha niya magbago. Kaso ito yung gamit niya na master. Sikreto ng mga aso. Galing Baguio, sumakay siya ng bus, ng jeep, ng tricycle. Kaya pagdating, dugyot! Nakailang sakay ka na Badang, hindi ka pa rin kumyot? Pinagmamalaki pang nakulong. Di mo yun kinaangas, Badang. Sa loob may sarili daw siya nagang. Bahala ka dyan. Siya daw yung bata sa loob. Ang galing magpatawa. May kasong rape tas nagtindang chili garlic. Bagsik mo talaga. At yun ang dahilan kung bakit di ka makabalik sa flip-top kung saan tinuring kang budoy. Lahat ng dumikit sa'yo, nalubog na parang kumunoy. Diring-diri sa'yo si Arik, wag ka na umasa pa bugoy. Ang hilig mo kasi manghawak eh, binitawang katuloy. Kinapos. Ngayon itatanggi mo na nanggahasa ka? Ulul pakyo ka, sir!
Alam namin na member ka ng legit rapist community, Baguio chapter. Tuturuan pa si Batas paano mag-flow. Ganito ang flow. Takata, kakainin ko yung tae mo. Grabe ka. Sa kalagitnaan ng speed rap mo, nag-cravings ka sa tae niya. Kumakain ka ng sa bibig mo pa nang galing? O baka mag-cravings ka ulit, Badang, nagdala na ako ng sakin. Sa interview ng PSP, yung pagsipsip nito, pangmasa. At dahil dyan, bibigyan ka daw ni Boss P ng racket. Sa Gaza. Kung ayaw mo, sa Israel. Gaza? Israel? Gaza, Israel? Gaza, Israel? Kaya, wag mo nang sabihin, Badang, dito na uubra ka pa. Kasi tangina mo, wala ka nang sasabihin naman talagang maganda. Kaya sige, sasabihin mo na lang sa akin kahit ikaw pa ay mamili pa. Oo, bilang Badang, kadiri, pero bilang Darwin, mas kadiri pa. Round 2, Badang! Kwento mo yan, mali ako dyan. Kwento mo yan, pare, tama ka dyan. Utangin na. Yan na ba yung mga banat mo kay Tito? Sobrang wak naman nito. Piling rapstar na paborito. Pangil sa pangil eh. Ako lang naman ang inaabangan dito. Sige, ikaw na. Ikaw na bet ng mundo. Sige nga, pabilibin mo lahat ng mga walang bilib sa'yo. Mamatay ka ng walang dahilan tapos bigla ka magpa-imbalsa mo. Kaya wala na akong dapat ipaliwanag sa inyo. Sapat na yung wala ako sa loob ng kulungan, nasa labas at malayang malaya ako. Hindi ako kriminal, hindi ako masamang tao. Hindi lahat ng may kaso, may kasalanan, biktima lang din ako. Pero baka sabihin ninyo, nanalo lang ako sa kaso ko. At alam mo sa sarili mong kagaguhan na ginawa mo. Yun nga eh, hindi ko nga ginawa. Sana ginawa ko na lang. Para kahit nasira yung pangalan ko, at least, nag-enjoy pa ako. Pero ito, ipipilit niya pa rin mali ako. Kasi isa siyang Pilipino. Mapangusgang tao. Malakas mang insulto. Puro pangiinis lang yung pakay mo. Pero ikaw naman yung Pilipino na biglang tumatakbo pag binanatan ka ng English ng kaaway mo. At ganito reaksyon ni Idol. Okay, yeah, Bonel. Hoy, long hair na April boy. Wag mo akong tinutotoy. Porket mga Barbie ng ate mo sa CR nyo, ang lagi mong pinopopoy. Ano akala mo sa akin, matatakot mo ako? Gago, matatakot mo lang ako kapag mga Abu Chef na kumakatok sa bahay ko. Ano, isog ka? Patsyunta ka? Ba, si iya malipong kaya di puta ka. Ilonggo ka gali, ha? Kaya pala nung tinanong ko siya, kung tatanggipin niya pag girlfriend niya, kahit may age siya, sagot niya, age doesn't matter, mahal ko siya. Tanga! Tanong ko, sakit niya, sagot mo, edad niya? Gago ka ba? Si Tito Padang na nga yung pinapahiya mo, ikaw pa yung sensitive? Magaling kang kupal ka! Ako na nga yung may issue, ikaw pa yung masyadong defensive? Grabe ba? Kuhang-kuha mo yung bilib ko, napapalitan ng inis at galit? Yung tipong ikaw na malakas mang insulto, pero ikaw pa yung ibis na kalait-lait? Ay di puta. Sino mga ghostwriter mo na tanga? Simot na retarded? 3GS? Lip cram? I don't care about anyone. Dahil simula noon pa man, matagal nang pinansagsakin yan, Badang versus everyone. Hindi na bago yan, nasa sentido ko na yan, nandito na yan, hindi mo na masisindak yung tito mo yan. Yung tipo mo naman, mahangin, hindi na uubusan ng dunong at gilas. Ang tapang na ito sa internet eh, pero pag binugbog mo sa personal, hihingi ng tulong sa Gcash. Yan yung mga sip-sip kay Pibus, paawa effect ang dating. Pag binigyan na ng pera, pasosyal na ampeg ang galing. Parang si Apex na bading.
Mapagpanggap na mabuti, piling Buddha sa templo. Adik din naman pala pagdating sa flip top, puro mura si demonyo. Aral ko no, laging sabog si gago. Yan ba sinasabi niyong magagandang ehemplo, hindi nagpapakatotoo parang galawan ni Sur, Henyo? Kaya galit sa'yo si Enigma, hindi ka naman pala Bisaya, malisyoso ka. Babastusin mo pa kami mga Bisaya para saan sa crowd? Dahil malisyoso ka. Kaya kinarma ka, tangina ka. Laban nyo, 5-0 ka. Sa laban nyo ni Iki, nagmukha kang tanga. Lakad ka ng lakad, bakit magpapasibu-pasipik ka na ba? Wala ka pang tikit, tanga, uuwi ka na pa Manila, nagjo-joke ka ba? 3 araw kang na-joke, sasabihin mo, nagpe-fake joke ka? Tangina. 3 araw nagpe-fake joke ka? Sasabihin mo, tangina, nawala ako sa mukha kasi neto eh. 3 araw mo nagpe-fake joke ka, nakakatawa ka. Putang ina neto eh. Pero isa pa. Etong tao na to, tingin niya sa sarili niya, isa siyang diamante. Pero para sa akin, wala tong binibigay ng magandang buhay sa kanyang pamilya o buhay na disente. Pero paano matutuwa yung mga magulang mo? Patay na sila, di ba? Freestyle na lang to, tanga. Pero condolence ha. Tangina, ang sakit naman. Mas masakit pa yan sa pangalawang beses na yan. Mas masakit pa yan si Tito Badang, hawak-hawak yung kamay ko habang nilalamas yung tubol. Tapos sumasayaw ng papaya, habang nagpapaspakol. Mga bulbol, sira na ulo nyo rito, mga putang ina ninyo. Ngayon, sabihin mo sa akin kung sino sa atin nagsasabi ng totoo. Gayong sa NBI, sa CIDG, malinis ang pangalan ko. Wala akong record at naipanalo ang 2 kaso ko. Kaya kung may issue ka pa rin sa kaso ko, putang ina mo. Wala nang problema sa akin, may sayad na ulo mo. Time. Freestyle lang yun. Round 3, K-Ram! Nice! Hoy, halika rito! Tangkad! O, magkasilangan lang tayo. Ha? Ha? Buri mo yun, sapatos mo. Lakas yan. Sabi sa akin ni Kuya Luni, nagkatulo ka daw dati, pinainom ka niya ng Tide. Nautukan pa inumin ng Tide? Pero para sa kanya, walang bago doon, sanay kasing lumunok ng pride. Pero maiba, alam nyo ba sa Batang Quiapo, dapat kukunin to ni Tanggol? Kaso hindi natuloy kasi nauna siyang ipalabas sa TV Patrol. Wala nang buhay ang karir mo, kaya wag mo na yang ipilit dapat. Hindi ka na lumabas at mas piniling manahimik. Maswerte ka Badang kasi sa lineup ka nasingit. Kasi ako ang dahilan kung bakit ang mahal ng t-shirt. Takinan to. At di ba pinagkakalat mo na naging 187 ka dati? Tapos gumawa ka ng all-star nyo, tas bandang huli, di ka sinali. Paano ba naman? Yung linya niya tae-tae. Hindi ka tinanggap sa 187 kasi tawag mo dito, hinlalaki. Wala akong pake kainin ng hinlalaki. Hinlalaki, Badang! Ang ina mo. Pakyo ka ba? Okay ka lang? Isa kang mongoloid timang. Di ka na marunong magbasa, mukhang di ka pa marunong magbilang. Tangina, gusto pa maging 187? Pati pa sila gagaguhin? Eh kahit sa 168 mall, hindi ka pa papasukin. Gusto mo maging 187, di ba? Tapos ngayon mo dinideny. Gago, lahat ng 187, ayaw ka mag-multiply. Sabi niya nung laban niya kay Delo, dahil daig pa ng bobo ang tangang katulad mo. Bobo. Buti naman aware ka. Ikaw pa mismo umamin. Tangina ka, kakasama mo yan kay Eric Buhain.
Napakinggan ko yung kanta netong eroplano. Alam kong alam nyo ng lahat. Gumawa ka ng kantang eroplano pero wala kang plano umangat. Pero alam nyo kung ano mas masaklap? Para tong piloto na palpak. Kasi yung dala niyang eroplano sa papaya bumagsak. Pero papaya daw yung dahilan kung bakit yung buhay ng mama niya mas napahaba pa. Nung napakinggan ng mama mo yung papaya, gusto niya mamaya pa na. Kala mo proud yung mama mo sa ginawa mo? Kala mo proud yung mama mo nung nilabas yung kanta mo? Nung napakinggan niya yung lahat, sabi niya, sana namatay na lang ako. Kaya kahit magpaka-poker face ka pa, lagay mo sa akin alanganin din, Chong. Kung pumalag ka sa pustahan natin, kahit paabutin natin milyon. Walang gusto pumusta sa'yo kung meron man, malamang adik din yon. At para kang nakipagsugal kay Gambit at kay Chavit Singson. Ito na mismo ang patunay na malaki ating kaibahan. Ito na mismo ang patunay na malaki ating kaibahan. Hindi kita gusto kalaban para lang sa iyong kaalaman. Tinanggap ko tong battle para bulsa ko magkalaman. Pumera ko para magtanghal, ikaw para pagtawanan. At last, sinasabi ko na sa'yo, dapat hindi mo na pinilit yon. Sa lahat ng mga judges, panalo na ako. Doon tayo sa meeting room. Let's go. Huling banat kay Badang. Ano mga pinagsasasabi mo? Paano ako maniniwala sa'yo? Sa korte ako nagpaliwanag kaya ako nanalo, gago! Bakit? Mga judge ba kayo? Sino ba kayong mga putang ina ninyo para mag-confess ako? Kaya kong panindigan ng salaysay ko kahit dalhin ako sa kongreso. Depensa ko totoo at kumpleto. Walang halong pagsisinungaling, buo at konkreto. Ikaw, anong pinangahawakan mong ebidensyang putang ina ka? Yung video mong nakita? Video yun ang paninira, hindi yung video ng panggagahasa. Kaya ikaw, Sargon, manihimik kang mongoloid ka. Kinantot lang ng nanay mo, kinantot lang ng tito ni makagago nanay mo, kaya napaparanoid ka. At kailan pa naging hukuman ng mga komento ng netizens? Yung tipong magbabaliktaran kayo kapag nakita nyo mahina yung evidence. Kaya maraming nakukulong kasi kala nila korte si Tulfo. Hindi nila na itatama sinasabi nila sa piskalya kasi na-i-record na sa video. Kasi nga hindi nyo alam ang Miranda rights. Puro lang kayo hula, oo nga, sabi nga. Wala kayong kasiguraduhan basta puna, husga, mema. Wala kayong matinong sinasabi, puro kupal at nega. Wala na kayong takot sa Diyos para kang si Pura, Luka, Bega. Baka benggahin kita. Di ba sa laban nyo ni Luxoria, naglabas ka pa ng peking beng-beng? Swab test lang pala, kala ko tunay na nag-geng-geng. Astig na sana, yung pala may eng-eng, nagmamalinis, manyakis din pala, gustong pantirahin yung mga batang neng-neng. Huwag kang hipokrito, basta rapper kahit pangit, babaero totoo. Kaya nga magulo buhay ni Zaito. At yung isang kagrupo nyo, binaril pa sa ulo. Si Liljan. Di ba totoo? Babaero ka rin. Hayok sa laman at kantutero ka din. Nagmamalinis ka porket hindi ka nabubuking. Puking ina mo, huwag mo akong aningin. Dahil yung tunay na rapist at manyakis, ganyan ang mukha kong tumingin. Dahil yung nag-inuman kami neto, nawala si Torero. Sinundan ko siya dahan-dahan, may hinihimas na aso. Kala ko papakainin, biglang kinantot ni Gago. At ang nakakaawa pa nito, pagkatapos ng tirahin yung aso, bigla niyang inadobo. Ang tindi mo. Kaya be humble, wag ganun. At hindi porket pinupuri ka ni Looney sa review niya, puta, achievements mo na yun. Mali mo, malakas lang tamanan yun. Tuwang-tuwa naman to si Barok habang pinagtatawanan ng sabog. Putang ina, piling niya na sa sarili niya, isa na siyang bantog. Hoy, bugok, akala mo makakaligtas ka? Di ba nagbabars ka? Ako literal na nakahawak ng bars to. Magaling kang mag-construct pero naging construction boy ako. May titulo ka pero naging rapist ang titulo ko. At hanggang multi ka lang. Sabi nyo, naging multimanyakis ako. Pero kailangan mo pa rin ng patunay. Huwag kang masyadong feeling. Nasa paramihan ka pa lang ng likes, ako pupunta sa number 1 na trending. At huli na to, kung inaakala mo na malibog ako sa totoong buhay,
Iba yung malibog sa nagsasalita lang kaysa sa tulad mo na malibog sa totoong buhay. Umay. Kaya ito ang papers ko na nagpapatunay na acquitted ako sa lahat ng kaso ko. Kaya kung puro issue ko pa rin ang babanggitin ninyo, may sayad ng mga utak ninyo mula sa korte. Ito ang order ko. Acquitted ako. Not guilty ako. Malinis ako. At higit sa lahat, inosente ako. Time. Palakpakan si Kairam at si Badang. Last ng battle na yun. Judges, sa meeting room, tara. Huwag niyo mamalitin ang batas sa Pilipinas. Subukan niyong gawin yung binibintang niyo sa akin. Malamang. Kakasaka ba pag nagsabayan? May karakas sa talastasan. Oh, basahin niyo mga putang ino. Lalagasan. Pangil sa pangil, Badang versus Kairam. Kung nagustuhan niyo yung battle na yun, magsigawan tayo. Sobrang lap trip ng battle na yun. Ang boto ng Urado, magkakamit ng 30,000 pesos. 5-0, magingay para kay Kairam. Kamayan kayo, kamayan. Nice game. Nice game. Run, nice game. Yun, isa sa mga pinaka-inaabangan na battle dito sa Pangil, ang Kairam versus Badang. Napaka-solid. Di ko akalain na ganun pala yun. Actually, naisip ko na entertaining siya, pero mas entertaining pa pala siya. Lalo na kapag sa personal. Yeah, sobra. Round 1. Sino ba bumitaw ng round 1 doon? Kairam pala. Sobra, ayun, sinimulan ni Kairam sa boses ni Kane pala. Yan, nag-play siya ng boses ni Kane. Ewan ko kung video ba yun o anong tinapat niya dun sa mic. Siguro mas malinaw yun sa video pag napanood nyo. Ayun, nakakatawa. Nakakatawa lang kasi yung itsura ni Badang, siguro din niya in-expect na ganun yung gagawin ni Kairam. Ayun nga, nagsimula siya sa mga rape angle. Yung rape star, sabi niya kung wala kang kasalanan, dapat wala kang bukol. Tsaka sobrang solid nung wordplay niya doon sa sinabi niya. Actually, napredict niya nga napredict niya dito na sasabihin ni Badang na panalo siya sa kaso. Na kahit na anong sabihin niya sa kaso nga lang. Kahit sabihin mo panalo ka sa kaso yung ginawa mo, kaso ka. Sobrang solid nun. Tsaka yung nagpanggap na punda, yung nagpunta siya sa nagpanggap na punda. Tsaka yung pag nagbabantay ng pamangkin, hands-on. Tangina yan. Dahil tsaka ito sobrang sensitibo nun, pero bilang battle battle material, na pang-alog din talaga kay Badang yung minomolest siya yung anak na hindi ko sinasabing totoo yun, pero yung kinunik ni Kairam yun, doon medyo parang naalog din si Badang. Tsaka hindi ko ina-expect dito yung di ka kinikilala ng pamilya Magallanes. Na may Magallanes pala. At dito, pinakamalupit dito sa round dito ni Kairam yung semi-Badang cosplay. Putang mura lang pala mag-cosplay ng Badang, no? Nag-Halloween, ganun na gagawin ko. Shoutout kay Badang. At syempre, dun sa round 1 ni Badang, malupit pa rin, syempre, expected natin, Badang, confidence niyan, pag bumabattle, kahit anong material niyan, di ba? Kilala nyo naman yan, talagang palaban yan. Ayun, meron pa rin siyang mga hawak kamay bars, meron siyang mga konting wordplay, katulad ng may mga ginamit niya yung pangalan ni Kairam na Kairaming Minamanyak, mga manyak bars. Tapos yun nga, sabi niya, sampalin kita ng papel na acquitted ako. Tsaka yung, natawa ko dun sa Santo Papa, tsaka Come to Papa. Tsaka yung dinamay niya si Shernan, na may vertigo niya, na pumuputi na daw ngayon si Shernan, dahil nga daw maitim yung budhi, gano'n. Tsaka hinihika, sinusugod sa mahinang daw. Ewan ko kung anong shit nila si Shernan, ba't dinamay niya doon. Tsaka yun, tinapos niya pa rin sa linya na mahirap daw magbintang. Madaling magbintang, mahirap magpatotoo, which is rebuttals pa rin sa mga akusasyon sa kanya. Well, pero itong round 1 na to, binigay ko to kay Kairam. Sobrang malinis na round 1, magandang panimula, tsaka sobrang makulay yung round 1 na yan. Sa round 2 naman, nakita ko to, real talk. Merong Badang fans club nakita ko. Natatawa ako kasi inisip ko na to, sinilip ko yung Badang fans club konti lang yung likes.
Hindi ko naman... Hindi, meron talaga, promise, pare. Hindi ako nagsisinungaling. Hindi yan. Hindi ko, wala akong minimin doon, gago. Wala, totoo naman. Badang Fans Club. Kasi sinabi nga ni Kairam na siya din daw yung admin kasi pare sila ng caption, mga barok na caption. Tsaka yung video umiiyak si Badang pagtapos daw ng kaso, naglabas si Badang ng video na umiiyak siya. Tsaka yun yung sa mga English angles niya, yung Born to be Fight. Yung commute, ganyan. Gusto ko yun, ang ganda ng setup nun, tsaka papunta dun sa punchline. Actually, alam ko na yung commute na yun nagagamit na yun sa mga joke. Pero ang perfect ng pagkakagamit dito ni Kairam, tsaka yung nakulong si Badang, yung sinali daw siya sa gang ng bahala ka dyan. Ay, nagaling nun. Atawa ko dun. Tsaka, yun, ang inagago to si Kairam, naglabas ng stool sample Kasi kamakain daw si Badang ng tae, nagdala siya ng sample niya. Tsaka ito, napakalupit na wordplay na ito. Tangina, hindi ko akalain to. Yung Gaza Israel, yung Gahaza Israel. Damn, tangina, lupit nun. Tsaka yung bilang Badang, kadiri ka, pero bilang Darwin, mas kadiri ka. Napaka-solid ng round 2 na yun. Round 2 ni Badang, sabi niya, siya lang daw ang inaabangan, kaya daw mahal yung ticket. Siguro, dami nag-aabang sa kanya. Si Boss P, laging naib si Badang Tangina, nakakatawa yung sinabi dito ni Badang na yung binibintang daw sa kanya, sana ginawa niya lang, nag-enjoy pa siya. Tangina, hindi ko alam kung saan galing yun. Tsaka putang ina, nag-ano siya rito, nag-Kane in-impersonate niya si Kane, yung boses ni Kane, gago ka ba? Yung mga ganon, hindi ko akalain gagawin yun. Tangina. Tapos ang dami niya rito tinirang mga MCs kung sino-sino mga dinamay niya na hindi na para kay Kairam. Tapos ang pinaka natatandaan ko lang doon, ang weird nga, yung lalama siya ng tubol. Putang ina. Pinakauling linya, nag-aabang ako na may isusulat ko. Sinusulat ko to Patang ina, nasulat ko, lalamas ng tubol. Ay, pinakauling ko natandaan. So round 2, binigay ko pa rin to kay Kairam. Malinis. Round 3, kay Kairam, kukunin daw dapat siya ni... Ito ang lupit nitong linya na to. Siguro yung iba dito na gets Kukunin daw dapat sa Batang Quiapo si Badang ni Tanggol. Kaso hindi kinuha kasi nauna nang lumabas sa TV Patrol. Ayun yung joke pero may wordplay doon actually kasi di ba nauuna lumabas yung TV Patrol bago yung Batang Quiapo. Di ba? Alam ko yan, nahuli ko yan. Galing nun. Tsaka yung All-Star ni Badang na putang ina. Gumawa daw ng All-Star si Badang tapos di namin siya sinali sa 187. Di ko maalala kung totoo pa yun. Bakit lang yan? Tsaka putang na classic yung yung hinlalaki na ganito. Sabi niya, ayos ka lang ba? Ano? Ayos ka lang? Pakakyo ka ba? Ay, di ba? Ayos ka lang? Pakakyo ka ba? Ang galing doon. Tsaka putang ina yung may line daw si Badang na daig pa ng bobo ang tanga. Siguro naano lang si Badang, di niya sinasadya na natapik niya yung dibdib niya. Dahil maganda yung line. hindi niya namalayan na yung bobo sa kanya na sa kanya natapat. Lupit nun. Tsaka yung eroplano, kasi yung eroplanong bumagsak sa Papaya, sa mga di nakakaalam, si Badang kasi may kanta siya dating eroplano, isa rin sa mga classic niya na kanta yun. At syempre yung Papaya, which is classic din na lagi nagagamit din sa battle, yun na-connecta ni Kairam. Tsaka yung mama niya gusto nang mamayapa na. Ayan. Tsaka lupit din yung sinabi niya na na-real talk din si Badang doon, yung pumera para magtanghal, tsaka ikaw para pagtawanan. Ang galing din ng pagkakasetup ni Kairam doon. Sobrang linis. Kairam, binigay ko itong round 3, kahit di ko pa sinasabi yung round 3 ni Badang. Dahil sa round 3 ni Badang, sobrang solid pa din naman. Yung tinira niya si Sargon, Mongoloid daw si Sargon. Tapos yung video daw na lumabas ay video lang ng paninira, hindi daw yung video ng panggagasa. So, hindi daw yung ebidensya, nanalo siya sa korte. Ganyan daw kasi ang mga tao sa Pilipinas, wala daw alam sa mga batas. Kaya karamihan sa mga tao sa Pilipinas, tingin sa Tulfo ay korte. Ayun, tapos yun, nag-ano siya dito ng mga, bumalik siya sa mga manyak angles kay Kairam. Dinamay niya si Liljan, na sinabi niya na namatay daw dahil sa babae. Ayun nga, medyo nagkaroon ng konting tension doon, pero ayos lang naman. Tapos tinapos niya rito sa paglalabas niya ng papel para pampatunayan na nanalo daw siya sa kaso. Acquitted ako! Ayun ang sabi niya. Ang nalupit. What's up guys? Shay, isa ako sa mga hurado dito sa Pangil sa Pangil. Kairam versus Badang. Wow. So, una sa lahat, gusto ko sabihin na sobrang entertaining na battle na to. So, ginudge ko siya as an
entertaining battle. Hindi ko na siya tinignan on a technical lens. So first round, K-Ram, binigay ko ang rating ko sa round niya is 10 over 10. Everything, ayoko na mag-mention parang isa-isa, pero everything na on point, yung jokes niya, lahat tumama. Lahat ng, kasi merong advantage talaga si K-Ram dito creatively kasi medyo trending talaga yung issue ni Badang. Pero yung advantage niya na yon na utilize niya, na maximize niya talaga efficiently down to the very last joke talaga na execute niya perfectly. Ayun, so talagang i-expect mo sa battle rapper na sasabihin sa tulad ni Badang, nagawa niya talaga, walang letdown. Suabe. 10 kay K-Ram. Kay Badang naman, okay sana yung si Badang, pakiramdam ko, ang purpose niya sa battle nito is iklaro o i-clear, gawing linisin ang kanyang pangalan, no? Napakagandang goal. Kaso yung execution niya medyo poor. Okay, Badang is Badang. Mag-expect, parang, alam mo yun, kasi it's 2023, mag-expect ka sana ng mga medyo creativity. Kaso, lacking siya on that department. But okay naman yung goal niya. Hindi niya, poor execution. Pero may mga times na entertaining siya, but entertaining siya bilang Badang, hindi dahil doon sa sinasabi niya. No? Yung way niya, kung ano siya, yung personality niya, nakakatawa talaga minsan yung mga, si Badang, yung mga ganun mga, pero binigyan ko pa rin siya 5 for effort. Round 2, ito, as usual, gaya ng round 1, perfect pa rin execution ni K-Ram. Bigyan ko lang siya ng special mention do sa cosplay. Yan, naghubad siya. Ang ganda ng ending niya. Tapos buong round 2 niya, nakagaling siya. And shit. Grabe, on a battle rapper's viewpoint, standpoint, I see that strategy. Ang galing eh. Parang, in a way, nakaka-distract siya sa kalaban. Nakaka-entertain siya ng audience. Pero it's not going over the line. Alam mo yun, hindi ka nandi-distract. Hindi ka sumasagot, whatever. Basta ganun lang siya, tahimik lang siya. Pero, grabing strategy yun. Nakakaano ng utak yun. Nakakabasag. Kung ako sa pwesto ni Badang, no? Yung binabattle mo, nakikita yung sarili mo, parang salamin. Overall, jokes, creativity, ando na yun, kay K-Ram. Special mention na lang siguro do sa Gahasa, Israel. Rocket, Gaza, Israel, ang galing. Mas naging technical si K-Ram ng doon sa part na 'yon. Round 2. Ito. Hindi ako isa ako sa paano ba? Medyo totoo lang, medyo mababa yung expectation ko, no. Pero nagustuhan ko tong round ni Badang. Totoo lang, nagustuhan ko yung round ni Badang. Hindi dahil kasi naset niya yung tone sa first round eh. Okay, first round, wala akong i-expect na creativity dito kay Badang. Pero yung balls niya, yung confidence niya, bro, kung 20 over 10 confidence. Yung creativity, mga 3 over 10, pero yung confidence, grabe, nadadala niya pa din eh. Tapos yung sinabi niya, ako lang inaabangan dito. Actually, it's a fact. Kahit sinong ilaban mo kay Badang, papanoorin. At alam mo yun, may mga sinasabi kasi talaga si Badang na totoo. Gaya nung pinaglalaban niya talaga na, yung tungkol sa kaso niya, all throughout the battle, pinaglalaban niya yun. And it's true. Everyone should be innocent until proven guilty. Kasi siya, nag-undergo siya ng trial by publicity. Yun nga lang, again, kulang pa rin sa execution. Pero on this round, yung mga, alam mo yung mga self-depreciation jokes niya, demanding eh. Hindi lang sa akin, pati sa crowd. Kasi ina-acknowledge niya and ginagawa niya na lang na katatawanan. Which is a good strategy din, no? Para ma-diffuse yung angle na yun. Kaso, talaga eh. Medyo tumatakbo talaga eh sa utak ng mga tao eh. So, pero sa effort, overall, compared sa expectations ko sa kanya, starting from round 1, 9. Binigyan ko ng 9 si Badang. Round 2, props kay Badang. Round 3, same. Napaka-consistent ng performance ni K-Ram. No? Talagang
wala akong masasabi. Para akong nanonood ng comedian na nagbabars. Stand-up comedian na nagbabars. In a way, may rhythm, may nagra-rap, ganyan. Although may obvious lang na konti lang siguro na parang nabitin siya. Actually, sinabi niya rin kanina. Meron siyang hindi nasabi or whatever. Kulang lang ng konti. But, yeah, okay pa din. 9 ang binigay ko kay K-Ram. Kay Badang, sa round 3, again, yung weapon niya, yung aggression niya, yung confidence niya, mga jokes niya na, yung mga pasasarili. Tsaka, ang pinaka-haymaker dito para sa akin is yung naglabas siya ng papel. Yung ebidensya na inaano niya, na pinaglalaban niya talaga simulat sa pool pa lang. Unfortunately nga, kulang lang talaga siya sa execution. But the idea of clearing his name and the confidence na humarap sa maraming tao and isampal sa mukha ng mga tao yung proof. He's para sa akin, nagbibigay siya ng magandang example nga ng tribal publicity at saka nga dapat kasi maganda rin siyang gamiting example sa mga nangyayari, lalo sa era ng social media na kung sinong mapagbintangan, guilty kagad, which is a very dangerous thing. Yun nga lang, napakaganda sana ng ano niya. Again, gaya ng 1 and 2, kulang sa execution. Pero, the fact na, putang ina, ready ako, meron talaga, eto talaga yung papel, pokin ng ina nyo. Deserves a score of 8 for me. So, binoto ko 22 versus 29, panalo kay Ram. So ayun, kay Ram versus Badang, nasabi na ni Shay at saka ni Smaglas yung pinaka-best na paano ma-explain yung battle na yon. So ako, ang binoto ko is si K-Ram. All 3 rounds. Kay Badang, maganda na may mga sinasabi niya. Totoo yung sinabi ni Shay, may mga ano rin doon, yung mga totoo, yung mga pinupunto ni Badang. At saka, ayun nga, yung pinakita niya yung ano nga siya, hindi talaga siya nagkasala. So ayun, magandang ginawa ni K-Ram, sobrang solid actually, yun yung isa sa pinaka-battle na napanood ko na nagagalingan ako sa kanya, kay Badang din, na nakalaban niya pa si Badang. Pero ang galing nun, solid, so makikita mo talaga na si K-Ram nag-evolve sa battle, so binoto ko si K-Ram. Yo, Marcus nga pala, isa sa mga hurado. Disclaimer lang, hindi ako battle rapper, pero since in-invite tayo dito as maging hurado, so okay. Third battle, K-Ram, Badang, first round. Nauna si K-Ram, so ang ganda nung parang intro niya na ginawa, yung parang pinarinig niya yung video recording yata yun nung sa shit ni Badang before. So parang naset niya agad yung mood ng mga tao against Badang. So ayun, tapos napansin ko gumamit siya ng mga rape, yung sa rape issue ni Badang, yun yung angle niya na ano ginawa. Tapos yung mga quotable sa akin yung wordplay na yung kaso-kaso ka. So yun. Comedy, mabigat yung mga comedy, ano niya, madiin. Personal yung mga atake niya kay Badang eh. So point sa akin yun. Tapos yung ano, yung nag-a-acting siya na parang si Badang yung nakaganon siya. So yung point. Tapos yung round 1 naman ni Badang. So parang as expected, reverse psychology niya eh. Parang ginawa niyang angle yung parang yung pangtitira sa kanya regarding sa kaso niya. So yun yung parang binaliktad niya, parang ganun. Ginawa niyang pang-atake yung ano sa kanya, yung parang pantira sa kanya. So yun, tapos comedy, as usual, comedy bars, tapos pero medyo parang kulang lang sa ano eh, sa parang mga references na mabibigat against K-Ram para sa akin. Tapos yun. Pero round 1, ang binoto ko is si K-Ram. So round 2, quotable sa akin yung binanggit ni K-Ram na yung sad boy na Roblox. So nakakatawa yung para sa akin. Tapos same pa rin, may mga angles pa rin siya na regarding sa rape issue ni Badang. Tapos point din sa akin yung ano, yung nag-effort siya na maglabas ng props. Nakakatawa yun. Yung stool, tsaka yung isa pa nakalimutan ko eh. Tapos yung wordplay niya na Gaza, Israel, yung Gaza, Israel, yun, nag-quotable din sa akin yun. Tapos, yun, tapos sa round 2 ni Badang,
comedy pa rin, yung mga first lines niya. Tapos yun, may pansin ko parang rini-reverse niya pa rin yung mga pang-asar sa kanya. Ginagawa niyang pang-atake. Tapos nakakatawa din ko. Quotable sa akin yung, gago ka ba? Magaling ka, kupal ka. So yun, point din. Tapos inatake niya ng yung tungkol sa mga ghostwriter ni K-Ram. Point din sa akin yun, yung badang verse everyone, yung dinuktong niya ron. Pero yun, yung round 2, mas mabigat pa rin yung pang-aasar ni K-Ram eh. Tsaka yun, konti lang yung diferensya, pero para sa akin, round 2 K-Ram pa rin. Tapos round 3, nakakatawa yung yung punchline na yung hinlalaki. Yung pinangpake niya yung ano ba yun? Oo. Tapos yung angle niya rin sa 187 siya dati, ganyan-ganyan. Tapos yung papaya song, tinira niya sa papaya song, si Badang, okay yun. Tapos yung reference niya na Gambit, Chabit, okay din sa akin yan. Tapos napansin ko kay Ram, consistent yung energy niya all throughout, round 1, round 2, round 3. Tapos round 3 ni Badang, yun nga, ginamit niya na yung mga bars niya sa mga judge yung kongreso. Tapos reverse psychology pa rin, yung sa kaso niya. Tapos mabigat sa akin tong yung point to para sa akin yung ginawa ni Badang na yung reference niya si Lil Jon. Parang medyo personal yun eh. Parang napapake si K-Ram sa kanya yun eh. Tapos yun, comedy pa rin. Tapos props, point din, yung papeles na props niya, yung ginanon niya sa ere, not guilty daw siyang ganun. Medyo, pero kumpara sa mga rounds na pinakita ni Badang, para sa akin yung round 3 yung pinaka Pero, mas lamang pa rin sa akin si K-Ram. So, boto ko 3-0 K-Ram. What up? Because ang yung battle analyst para kay K-Ram at Badang, grabe, classic na battle ngayon pa lang. So, round 1 sinimulan ni K-Ram. Grabe, sobrang siksik ng construction ng lahat ng buong bara ni K-Ram. So, sa kanya ko binigay yun. Isa sa mga nagustuhan ko yung kaso-kaso na line, nagustuhan na lahat yun. And syempre yung shirt gimmick, parang nasa harap mo na siya nasa harap mo na siya the whole situation. Nakapula si K-Ram all this time, but kung paano niya pinull off yung execution, napakaswabe. And Badang, grabe rin yung performance niya dito. Pero tingin ko may konting lackluster dahil sa shortage ng bars, and grabe rin kasi mag-entertain si K-Ram. So round 2 naman, balik tayo kay K-Ram. Sobrang solid nung mga setup niya, pati yung master skincare, yung sikreto ng mga aso. Sobrang effective sa akin ng line na yun. And syempre, yung Gaza-Israel, tingin ko maraming napagasp sa sa line na yun, lalo na parang napaka-technical niya eh. Parang hindi mo expect na sa Badang K-Ram mo pa maririnig yung ganong klaseng topic. So shout out kay K-Ram for pulling that off. And syempre kay Badang, di natin ma-discredit si Badang. Grabe rin yung mga internals niya. Parang maski kami naman katabi ko, parang na-impress kami sa kung paano pa rin. So Badang is Badang, hindi na yung magbabago. Yung ginawa niya, ayun, in-explain niya kung paano yung innocence niya and all. Doon niya sa round 3. But ang lakas din kung paano sinet up ni K-Ram. Talagang siguro ang refreshing lang rin kasi ng mga rounds ni K-Ram kasi hindi siya masyado nag-ulit ng mga topic, ng angles. Parang nung pumasok na sa 187, 168, parang ang refreshing nung angle na yun sa lahat. Parang hindi siya naulit, hindi siya naging stagnant, di monotone and all. Again, sobrang siksik ng lahat ng mga rounds ni K-Ram. So, 3-0. Kahit na napaka-legendary ng battle na to, shoutout pa rin kay Badang. 3-0 para kay K-Ram.